Welcome to my channel. So, andito na naman tayo sa isang video kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano maglinis ng throttle body. So, ito yung throttle body na pinakita ko sa inyo. May mga sensor siya sa paligid. Kasi pag fuel injected engine ang inyong makina, katulad ng DA63T na K6A yung engine, ay gumagamit na yan ng throttle body, which is fuel injected na siya. At may marami na siyang sensor to control the airflow and para mas efficient yung takbo ng makina, pero kalaunan ay nangangailangan na din yan ng maintenance. Nang unang-una kong gagawin dito ay tatanggalin ko muna yung mga sensor, lalong-lalo na itong idle air control valve or IECV. So dapat pag nagtanggal kayo ng mga screw ay dahan-dahan lang. Huwag niyong pilitin kung medyo matigas na siya, kasi siyempre yung metal pag umiinit niyan, mas lalo siyang dumidikit sa yung thread niya, parang naiipit. So minsan ang hirap niyang tanggalin, pero matatanggal niyo naman yan basta wag niyo lang persahin at gumamit kayo ng tamang size ng screwdriver. So ito na, tinatanggal ko na ang IECV or yung idle air control valve. So kung makikita nyo, marumi na yung loob niya, no? Maaaring makakos na yan ng kaibahan ng performance sa IECV area or side. So after nyan, tatanggalin ko din itong manifold absolute pressure sensor or MAP sensor. Pag nagtatanggal kayo ng mga sensor, kailangang dobling ingat dahil po ay sensitive ang mga sensor at maaaring may mga rubber seals siya na okay pa at hindi pa kailangang palitan. So kailangan yung dahan-dahanin sa pagtanggal para hindi masira yung mga O-ring. So ayan, tinakpan ko lang yung TPS, throttle positioning sensor. So ngayon ay sprayhan ko na gamit ang Hardex throttle body and mass airflow cleaner. So unang-una yung gagawin ay sprayhan yung sa loob ng throttle body sa may butterfly valve. Tapos kung pwede, ibabad nyo muna siya ng ilang minuto para mag-penetrate yung chemical sa loob. At dahan-dahan nyo lang i-brush at linisin to para hindi masira ang butterfly valve. At pagkatapos na ninyong malinisan ang butterfly valve at yung mismong air intake, ay linisan nyo na din yung sa may IECV, sa idle air control valve at yung sa MAP sensor. At pagkatapos, kung may air compressor kayo, ay gamitan nyo ng air compressor yung mga maliliit na butas para siguradong wala na siyang mga bara at magiging okay na yung mga butas-butas niya. Kasi doon mismo minsan nagkakaroon ng carbon deposits at nagkakaroon ng clog, kaya isa din yan sa nagkukos ng sensor na hindi siya gumagana kasi barado na yung daluyan ng hangin papuntang sensor at hindi niya malalaman kung ano yung exact na pressure or
yung ano yung nangyayari na sa inyong makina. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang car maintenance tips. Kita-kits sa susunod na video.